Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado. XRP's future in the US is in the man's hands. In this man's hands. He's not from crypto. He's not a lawyer. He's not on anyone's radar, but he's helping shape the White House crypto strategy from the inside, and Ripple's already been in the room with him. Captain America. So mag-update na tayo mga idol ha. So ayan, yan. Nakita niyo yung ano natin, bull plug natin mga lodi, no? So kung titingnan niyo ang ating bull plug mga lods, ayan, no? Yung ang ganda ng position natin, no? Abot natin tong ilalim. Kasi ito yan, no? Tingnan niyo. 1, 2, 3, pang-apat tong ating stop liquidations. Stop loss natin na may halong liquidation na. Pero tignan nyo once na tumatama dito yan sa guhit natin, nagpapump yan mga lodi. Yun na dito, di ba? Pangalawa to. So ito yung pangatlo natin, no? So hanggang saan kaya siya, no? Pwedeng umap yan. Ayun yung trade natin, yung tagal na 100 USDT profit, no? So XRP lang to mga lods no, iba kasi yung sa BTC natin Sa BTC yan, medyo mabilis tayo mag-trade dyan. Pero ito kasi maganda yung nakikita ko dito, kaya hindi ko muna kinukuha. Sayang kasi malay mo biglang lumipad. Ang ganda ng position natin, di ba? So ayan yan So mag-update na tayo mga lodi. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, alam nyo na ang BitGet natin, no? Pwede kayo mag-trade dito. Pwede nyo nga i-copy trade dito si Boss Robo Wala, hindi ko alam kung nagka-copy trade si KGX Hindi, si KGX kasi yun, nagsisignal yun. So kailangan mong kung gusto mo makakuha ng signal natin, niya pala, hindi pala ako, kailangan nyo mag-register gamit yung link natin dyan sa baba mga idol, no? Yan, imbestigahan kayo ni KGX kung totoong sa amin kayo. Kasi may UID yan So once na makita nyo yung UID, kilala, okay, kay Jeblo to, okay, kay KGX to. So pasok kayo dun sa Telegram, mga lodi, no? Pero kung gusto nyo mag-copy trade, yun, Boss Robo lang kung nag-copy trade na siya. In-announce nyo yun nung nakaraan, di ba? Nag-live siya. So, andyan yung BitGet link natin. Baka mamaya kung ano-ano pang link ang mapindot nyo. So, andyan na yung link dyan. Check nyo na yung mga link dyan. Malulupit yung mga link dyan, mga idol, na makatulong sa buhay. So, mag-update na tayo. Huwag nyo kalimutang i-like ang video muna natin, mga idol. Like muna tayo ng video. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update sa cryptocurrency world, is mag-subscribe na kayo, no? So, ayan na. China. No, grabe naman si China. Si Winnie. President Winnie. China to US. No, we don't need you. Never did. Di ba? Kumbaga nagalit na, nagtampo na sa mamahaling loob na kumparing natin, Xi Jinping. Di ba? Hindi namin kayo kailangan. Hindi naman namin kayo kinailangan Sabi niya ganun. Lupit, no? Hindi namin kayo kinailangan, sabi niya mga lodi. China's President Xi just broke his silence on the US trade war mess, making it crystal clear. Beijing not begging and definitely not blinking, mga idol, no? For over 70 years, China's development has relied on self-reliance and hard work, never on hands out from others, and is not afraid of any unjust suppression. Ayan, no? Hindi nyo kami maano, di ba yun? Regardless of how the external environment changes, China will remain confident, stay focused, and concentrate on managing its own affairs well. He called trade wars unwinnable. So, ibig sabihin, mga idol, alam niya na hindi siya mananalo sa trade war sa US, mga lodi, no? But made it clear, China is not folding no matter how it gets, hot it gets, mga idol, no? So ayun ang sinabi niya. Sige, okay lang kami matalo, pero hindi kami luluhod, mga idol, no? Medyo malupit kami. Sabi niya ganoon. Hindi kami tulad na ibang bansa na kissing your ass, sabi nga ni Trump Kinikiss daw yung ass niya ng ilang countries di ba? So hindi ganoon si Xi Jinping, mga lodi, hindi nyo siya magaganon. Kaya alam niyo yung ginawa niya? China raises tariff imposed on United States to 125%, mga idol. Mas malaki pa sa ginawang percent ni Taguro nang nilabanan niya si Eugene.
Grabe naman yan, no? 125%. So, alam ko yung US, ang tariff ng China sa US is 140 something eh. Diba? Pero ito, 125. So, pumapalag talaga yung China, mga Lodi, no? So, ano bang magiging epekto nito sa market natin? Hirap. Ayun lang yan, mga Lodi, hirap makaahon yung market natin, no? So, ayun yung sa tingin ko nangyayari. At ito naman, mga Lodi, nagka-chuchuan, nagkasumbungan, mga Lodi. Chinuchu ng Binance founder na si CC, sabi niya kasi dito, Binance founder CC gave evidence against Justin Sun as part of DOJ pled deal. WSJ claims, mga Lodi, no? So ito ito si Justin Sun, mga Lodi, yung Tron, kaya wala akong Tron. Si George, kilala niyo si George, si I am George, we're all George. Welcome back. Si George. Sa Cryptos Are Us, mga Lodi, galit siya dito. No, kumbaga alam niya na scammer to si Justin Sun. Ang daming mga project nito na mga sutoy lang pinagkakitaan. Basta ganun, no? So, kilala nila yung mga... Siyempre, kung ikaw, founder ka ng ganyan, si CC, founder ng Binance. So, ano yan? Kumbaga sila yung mga nasa level ng mataas na sila yung mga nagsasama-sama. So, kilala nila yung isa't isa. Ngayon, parang may kaso si Justin Sun. So, willing daw magbigay si CC ng evidence against Justin Sun. Mga Lodi, no? Grabe. Pero kung titignan niyo yung nakaraang buhay nila, magtropa sila. Ayan, no? Sabi pa nga dito ni Justin Sun, no? I'm very glad to share the stage with my mentor and friend CC to talk about our entrepreneurial journeys. This means a lot to me and I've gained a lot from this conversation. So, ayan mga Lodi, magtropa sila no? So, kung titignan niyo yung mga dito, yung mga comment dito, so, he's a scammer and a snitch, mga Lodi. Snitch, ayan, no? So, ayan. Evidence of what? Scamming? Sabi niya ganun. If that's case, then when do we lock up Joseph Lubin? So, nagbigay sila ng mga marlupit dyan. Pero sabi dito ni Lord Butterfly, mga Lodi, si Justin daw belongs in jail. Nobody has committed crime openly like he did while having so much exposure and still walk free afterwards, mga Lodi. So, mukhang si Justin Sun maraming kilalang kilalang mga matataas na tao, malalaking tao, kumbaga malakas yung kapit, mga mga idol. Pwede niyang suhulan ng something. Yung mga yun, no? Tron, no? Susuhulan ng Tron. Di ba may bagong palabas ngayon na Tron? Yung Tron 2 kasi napanood ko na yung Tron 1 eh. So meron nga yung Tron 2, mga Lodi, no? Sponsor kaya si doon? Manager, tawag ng producer si Justin Sun, no? Ng Tron movie. Siyempre hindi, di ba? Nagpapatawa lang, no? So ayun na. Punta na tayo dito sa ibang news natin. So ito, maraming magkakagusto sa news na to. Dahil sa Ronin Network, mga Lodi, mag-a-update tayo, no? Kasi syempre, maraming mga games ngayon na NFT na sinasabihang Ponzi, no? So sabi dito, 6 games. Ponzi ba or not? O hindi talaga Ponzi, o talagang may dulot naman, o may gawa naman, o may kita naman. So unahin na natin tong Axie Infinity, no? So Origin to mga Lodi, no? So sa Origin, sa akin hindi siya Ponzi, hindi siya scam. Kasi you can still make money with Axie Infinity. The bounty board lets you earn AXS in less than 2 minutes, no? So totoo 'yan. So ayan na, kung inano niya kung paano maglalaro. So itong Axie Infinity is goods na goods, mga Lodi, no? May bounty 'yan may bounty board diyan. So ito naman, Rooneyverse naman, no? So sabi dito, ang Rooneyverse, merong silang local coins na Pixel. You can make money playing Rooneyverse, no? Ito yung sa Pixel. Earn Pixel from quest, fights, and gathering. Craft item and mint them as NFTs. Own land and earn when others use it. So parang pinapaupahan mo kasi yan Let others farm on your land with Scholar setup. So kumbaga itong Rooneyverse, goods na goods din, mga idol, no? So hindi siya scam, hindi siya Ponzi o something, no? Axie Infinity tsaka Rooneyverse, goods na goods.
Pixel Online. O, Pixel din ba yun nandito? Ay, ba yung, pares lang bang Pixel yan? Pixel, hindi ko alam eh, no? Pixel Online, no? Player, P2E is still alive, no? Alive pa rin daw yung P2E dito sa Pixel Online. And the token Pixel is no longer just for one game. So, ibig sabihin, ginagamit yung Pixel sa Runiverse tsaka sa Pixel Online, di ba? Is now expands to other titles like Runiverse. Staking goes live in April. So, meron pa silang roadmap, no? Magkakaroon pa sila ng staking sa ngayong April. Pick the game, boost the pool. O ayan, mga lodi, no? So, goods din yung Pixel Online. Ano pa ba? Kororo. Ito naman Kororo, mga lodi, hindi pa siya nala-launch, no? Breakfast pa lang siya, hindi pa siya nala-launch. But you can still participate for tokens. Early players farm airdrop points. Quest earn gacha tickets plus airdrop points, no? Next playtest, more reward na. So, goods na goods din to. Kororo Beast, mga idol, sa mga gusto ring mag-earn o NFT games, mga lodi. Ito naman, Play Cambria. O, ito, the new season of Play Cambria, Gold Rush in high-risk MMO where every move can make your money. Can make you money, no? Step out to the safe zone. Fight for the rare loot pala, sorry. And trade it for Ethereum at the Royal Treasury. So, bigger risk, bigger reward. So, itong new season ng Play Cambria. So, hindi ko alam yung gameplay nitong Play Cambria. O, ito naman, yung Wonder Wars game. No? Ito kakapaano lang. The Wonder Wars game event just finished, no? But Event 2 is coming soon. Play the game, win fights, finish dungeons, open chest, forge top, get points. If you hold assets, you earn more. So, ayan ha. So, maraming NFT games pa rin sa Ronin. Ang goods na goods at G na G pa rin, mga lodi, at pwede ka pa rin kumita. No? So, ayun yung update. Kasi marami nagko-comment sa akin, ano update sa Axie Infinity Ronin Network, Kuya Jeblo? Sayang yung Axie ko. So, hindi lang Axie Infinity ang pwedeng laruin sa Ronin. Marami po siya. So, ayan, explore nyo na lang po kung gusto nyo ng mga ganitong genre na game. Di ba? Goods na goods. So, ito na tayo. News na tayo. So, great to be back, sabi ni Brad Garlinghouse. Ngayon lang to, kaninang umaga. Today, to chat about Ripple historic acquisitions of prime broker Hidden Road. So, alam na natin to ha. Mga lodi, no, yung inacquire nila yung Hidden Road. So dito na muna tayo. Sabi dito mga lodi, Ripple pays billions to allow BlackRock to invest in XRP. So pakinggan natin dito si Brad na Garlinghouse. Mga idol, no? Our acquisition this week, Hidden Road, we paid $1.25 billion for what's called a prime broker. And this allows even larger institutions like BlackRock, like the biggest Wall Street financial institutions, to come into this market in a way they understand, with a safer prime broker to help clear transactions and a bigger balance sheet to do that. It's good for our acquisition this week. So alam niyo mga lods, no, kahit na sobrang ang daming good news no sa XRP, tuloy-tuloy pa rin yung mga developers, no, tulad yan nila Brad Garlinghouse. Talagang hindi sila humihinto ng adoption, no, o kaya tawag dito yung umbaga umuunlad pa rin, no, yung company sa mga partnership nila, mga idol, no. Hindi sila humihinto, naghahanap sila ng mga partnership. Talagang yung XRP, yung Ripple company, talagang gusto nilang maging number 1, mga lodi, no. Kaya syempre kung ikaw, alam mo na kung anong gusto mo. Kasi yung iba napagtaka, di ba? But hindi XRP yung magiging leader ngayon, kundi XLM o kaya HBAR. Well, okay lang naman yun. Goods na goods naman yun eh. Pero kung titignan mo kasi mga lodi, paano mangyayari kung nakikita ba natin na lumalago sila? May mga partnership ba na pumapasok? Yung unlad ba nila katulad ng pag-unlad ng XRP ngayon, na titignan nyo lang lahat ng news, mga lodi, no? So ibig sabihin yung XRP pala yung distraction. Distraction sa HBAR at sa XLM. Na sila pala yung napili, di ba? Hindi, sa akin kasi basta tignan nyo na lang sa news. Hindi kasi ako mapupomo ng mga ganyan mga lodi. Sabi ko nga sa inyo, inaral natin yung XRP,
tinignan natin lahat ng mga partner nila, kung ano yung mga plano nila sa buhay. So kahit na may mga maglabasan pa dyan na bago, mga idol, hindi nyo naiintindihan na yung Ripple is binild yan ng halos dekada para sa panahon na to, para dito sa sa moment na to. 'Di ba? Tapos sa tingin mo, malalamangan siya ng mga bago lang, mga lodi. Nako, ewan ko lang ha. Bahala kayo kung ganun yung tingin nyo. Diba? Ito naman, isa pa. Ripple CEO Brad Garlinghouse says, "We're betting on where the world is going to be in 3 years, not what's going to happen in the next 6 months." So, alam niyo, ibig sabihin, long term to, mga idol. Parang ang lupit nga nito kasi binigyan nila ng 3 years di ba? Binigyan nila ng time. Dapat di sila nagbigay ng time. So, ibig sabihin, parang inisip ko nito, sinabi ko kanina habang nakikinig ako kasi sa TV ko to pinapanood Habang nagtututbrush ako, napakinggan ko to. So, ibig sabihin, sinabi ko, ibig sabihin, after 3 years, magiging milyonaryo ka na pag nag-invest ka sa XRP ngayon. Di ba? Parang ganun Parang ganun yung nangyari. So, hindi 6 months, mga lodi, no? We're betting on the world is going to be in 3 years. We're betting on where the world is going to be in 3 years, not what's going to happen in next 6 months. So, grabe yan, mga lods, no? So, ako, ang laki ng kumpiyansa ko sa XRP, mga lodi. At ito naman, no? Ito kasi nagbigay ng chart si Egrag Crypto. No, syempre sabi nga nila hindi naman hindi siya magiging identical, no? Yung mga mangyayari ng history tas ganito rin mangyayari ngayon. Kasi kung ganun, ang dali lang hulaan ng market kapag ganun. So, hindi siya magiging ganun. Magra-rhyme lang siya. Magkamuka lang siguro, parang ganun, no? Sabi niya dito, mga idol, men lie, women lie, but charts don't, sabi niya, no? I'm not improvising here. I'm relying on historical data to present future predictions. Will it rhyme exactly? No, because if it were that easy, everyone would be a multi-millionaire. So tama nga siya, di ba? Human emotions, no, sabi rito. However, one thing remains constant: human reaction and behavior. I love this quote from the movie Margin Call. Sabi dito, mga idol, no? You cannot control it, stop it, or slow it, or even slightly alter it. You have to just react. Make a lot of money if you get it right. Yeah? Or you'll be left by the side of the road if you get it wrong. Sabi nga, no? And there have always been and always will be the same percentage of winners and losers. So kahit anong mangyari, pantay lang yung mananalo sa matatalo. So saan ka mapupunta doon? Doon ka ba sa 50% na natalo o sa 50% na nanalo? Tulad ganito, mga idol, no? Marami nagko-comment sa akin. Nababasa ko kasi nabasa ko kayo nga sabi, Kuya Jeblo, na-liquidate ako, ganyan. So, ang sinasabi ko lagi sa inyo, mga lodi, tulad ng sa akin, meron tayong pang trade, meron tayong pang bodega, no? Ayun, sa asset ko nga, ito yung bodega natin, no? XRP, no? Ayan. So, humugot kasi ako kanina ayan, XRP, 57K. Ngayon, yung trade natin, nasa 9K, yung panalo natin. 60, alam ko 60 kasi yung 60 yung margin ko Tama ba? 65 yung margin ko. So, nasa $100 na yan, So, nasa ganun. So, meron tayong pan-trade, meron tayong pang-bodega. At hindi ko kinukuha to, mga idol, no? Hindi ko kinukuha yung binodega ko na, tapos kukunin ko, tapos pang-trade ko. Hindi ganun ako, hindi ganun Ang mangyayari niyan, ganito. Magte-trade ako, 'di ba? Pag nanalo, nilalagay ko diyan sa bodega. Pag natalo na ako, kasi yung mga nakaraan, medyo lang ako Pag natalo ako, halimbawa, bigyan ko ng example, walang-wala ako. Natalo ako. So, magpapasok ako ng asset, no? Halimbawa, 3K. Ayan, papasok ako ng 3K.
Ayun yung ipantitrade ko, hindi ko babawasan to. Ngayon, pag nanalo yung 3K ko, 'di ba? Kunyari, nanalo ng una. Kunyari, ngayon, tulad nito. Naging ano na siya? Magkano na siya? 9? Oh, 9K. Kasi hindi ko pa hinuhugot eh. Pero kapag tinake profit ko na to, mga idol, ang ilalagay ko lang dyan is, ang bubudega ko dyan is 5K. And yung 4K pang titrade ko ulit. Ganun lang. Pag nanalo, ganun. Lagi ako nag-iiwan ng pang trade. No, na maliliit lang habang nag-iipon. Kanina lang, talagang kailangan ko kasing umugot kanina dahil may babayarang importante. So, wala akong nagawa. No, ganoon talaga 'yun. Kinuwento ko na sa inyo 'yun, 'di ba? Yung balita natin kahapon, ganun nangyari. Kailangan mong pag wala ka nang talagang no choice. Oh, ayan ha. XRP family has been betting for a long time and this historical data suggests intriguing possibilities for our favorite asset, no? So, ito mga idol ito yan. So, ang hula niya rito kasi, it's either 27 USDT or 19 or 45, no? 19 to 45 USDT, ay, tama. Ang magiging presyo ng XRP. Ngayon, nasaan siya? Nasa $2. So, nasa $2. So, in-expect niya ang target na susunod. Kumbaga, yung pag nag-bull run ngayon, depende, no? Aabot ng 45 or 19 to 45 dollars. So, ayun yung ano niya. Hula niya dyan. Tapos ito yung last news natin. Pakinggan nyo to mga idol sa akin sa tingin ko, importante to eh. Sabi kasi dito niya sa caption, kaya ako siya biglang pinanood. If your crypto is in your name, it's not safe. So, pinanood ko siya ngayon. Sabi ko, paano nangyari yun? No? So, pakinggan natin siya. No? Kayo, so, try nyong intindihin and i-comment nyo kung anong masabi nyo sa sinabi niya dito, mga idol. No? Listen, if you're planning on making real money in crypto... Dali lang. Pabilisin ko lang ng onti kasi baka makapiright tayo. Planning on making real money in crypto, you better not have it in your name. There's big reasons why. Number one is ownership equals liability. And here's the truth. Whatever's in your name can be seized, taxed, frozen, or even tracked. But when your crypto is held in a private, non-grantor, irrevocable trust, you don't own it. You control it. The second point is cold storage plus a private trust equals untraceable. So to take it a step further, let the trust own the cold storage wallet and let the trust open up the exchange account where you're going to purchase crypto. The trust has its own EIN. It can get its own trading account. Your name isn't on anything now. And that gives you full legal anonymity and you own nothing and control everything. The third point is it creates total separation. Total security. No court can come for it. No government can seize it. No tax agency can claim that it's theirs because it's not. It's legally owned by a private entity that you control, not one that you own. It's very important that you own nothing and control everything. This is how the ultra wealthy operate, folks. They control everything, but they don't own things. Ownership was created for broke people. Crypto is about sovereignty. And the only way to be sovereign is that it's not in your name and it's not attached to your fake social security number. Okay? So don't just buy coins. Build structures that protect your freedom and then allow that entity to purchase the crypto and create the gains and defer the taxes and protect your sovereignty. Because if you don't structure it right, you're just building wealth that they can just take away, especially in the new digital world we're moving into. So ayun mga lods, no? So sang-ayon ba kayo sa kanya na you need to not own anything but you control. Sabi niya, not own anything but you control it, 'di ba? So dapat wala sa pangalan mo, no? So nabanggit niya dun yung cold wallet. Ako mga lodi kasi sabi niya hindi matataksan ganyan. Sa akin, okay lang naman magbayad ng tax, mga idol, no? Kasi syempre, ano mo yun tawag dun, responsibilities mo yun di ba? Magbayad ka ng tax. Pero, syempre, sabi nga niya, yung mga mayayaman, ganito magtrabaho. Yung mga mahihirap,
Talagang ano yan, yung meron silang ownership. No, yung mga ownership, pang may hirap lang yan. Yung mga mayayaman sila, wala silang pag-aari pero nakokontrol nila lahat. Ganun yung sinabi niya, no? So, gusto nyo bang gawin yung diskarte niya kapag kayo ay pumaldo na dito sa crypto? Ha, ako hindi ko actually wala akong idea kung paano yung sinabi niya na trust and saka yung cold wallet, no? Wala pa akong idea doon. So, siguro pag-aaralan ko na lang kung sakaling gusto kong gawin yung trip niya, no? Pero sa ngayon, okay pa naman tayo. Meron tayong cold wallet, no? Andun yung ating asset na XRP, and then dito sa crypto exchange, dito tayo nagte-trade, dito tayo nagbubodega, no? So, hindi ko pa nagagalaw yung Trezor ko simula nung nilagay ko yung ano ko dun, yung XRP ko dun. So, hayaan ko na lang muna yun. Babaong ko na lang saan yun, sa baul. At itatago, no? Mga idol, no? So, ayun lang ngayon ang news natin mga Lodi, no? Medyo ang pinaka-highlights kasi sa mga nakikita kong mga news ngayon, yung etong kay Brad Garlinghouse. Ang dami niya namang interview kasi parang kahapon na ata nagpa-interview to sa PAX 'di ba? So, alam ko naman baka medyo nagsasawa na kayo sa mga news ko sa XRP. Kaya lang ayan, kaya ngayon meron tayong news ng Axie Infinity. Mga idol, no? Sana maunawaan nyo. Okay? So, ayan, meron din tayo kay Lazizi, kay Justin San, no? Wala pang mga ano ngayon, tahimik ngayon. Mga idol, medyo boring ngayon. Pero overall, ano bang gusto nyo? Maganda bang gaya? Ito kasi I find this interesting yung video niya. So, kaya sinare ko sa inyo, no? Kayo, payag ba kayo ng ganyan, mga idol, no? Kumbaga, hindi nyo ipapaalam na sa inyo yun. Pero kinokontrol nyo yun, mga idol, no? So, ayun lang muna ang ating news ngayon. Basa ba ako ng comment? Nanonood kasi ako ng Senate hearing. Ang kukulit ng mga tao, no? Grabe. Kulit sa Pilipinas, mga idol. Kakaiba. Jonard, yung Iran nagalit na. Totodasin daw si Trump. Hindi nila kaya yung US, mga idol, no? Kaayusan, si KKK. Boss Jeb, anong mapapaya mo sa akin po? Ayun na nga ayun yung sinasabi ko, no? Isipin mo, pag dumating yung araw na puro liquidation yung nararanasan mo, idol, tapos nagpump yung mga coins, kumbaga parang winish mo na lang sana, binudega ko na lang sa gantong coins, umangat pa sana yung pera ko. Ganun So, ibig sabihin, mas maganda talaga na meron kang bodega, meron ka ring pang trade, no? Sa panahon ngayon, sabi ko sa inyo, mga idol, mas masarap magbodega ngayon. Although, ang boring kasi kapag hinihintay mo lang, kaya ako nagtitrade, 'di ba? Pero maliitan lang yung trade natin. Nung nakaraan lang ako tumodo kasi nga sobrang baba XRP. Sobrang baba, nag 1.6. 'Di ba? Nag 1.6 Nahuli na nga ako magpo-position 'Di ba? Pero kaya alam ko susunod doon pataas. So kaya naglong ako doon. Pero usually kapag sa Bitget ako nagtitrade, maliitan lang ako, 30, 40 USDT lang. 'Di ba? Kasi mas priority natin yung bodega. Si Deg, shoutout sa iyo. Si Jay, shoutout idol, nag-stop na mag-DCA, napagod na. Try ko magsugal sa bagong meme token pero konti lang. Ayun, panalo naman kay Botcoin, no. Sa mga yung mga biglang sumasalisi ng ng profit sa mga naliligaw na coins. Tapos 1,618 pala ang price ni XRP, no? Sarap maging milyonaryo. Shark ka, idol. Nako, sana all. Alam nyo ba yung Shark is ang hawak niyang bilang ng XRP is 10,000 above na XRP. Alam nyo ba kung magkano ang 10,000 XRP? Ang 10,000 XRP is nasa 1 million plus pesos na natin to. Yan, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1.1 million ang invest ni Idol sa XRP kung Shark siya. Pinaka-minimum na yan, kasi malay nyo, 10,000 plus pala yung Shark niya. Di paldo na si Idol. Si Troy on Wheels. Jerry Beneventura, shoutout sa iyo. Si Jody. Fed Reserve is not under federal government. Ayan, tama.
Hindi naaangat ang mga coins hanggang hindi hinihinto ni Trump ang taripa kasi talo talaga si Trump sa political agenda niya ng taripa kasi kalaban niya lahat. Alam mo, idol, hindi naman tanga yan si Trump, nagagawa siya ng move na ikakatalo niya eh, di ba? Tsaka maraming advisor yan. So talaga oh. Mukhang political Chiquito Ayun na, si Lorraine. Beke naman, magparapol ka naman, cold wallet sa aming... Mumurahin cold wallet. Pag mumurahin cold wallet, idol, wala kang coins na malalagay dun. Pili lang, baka Bitcoin lang. O, di ba? Easy ka lang, Lorraine. But, mag-ano ka kasi, ano bang ginagawa mo? Bawal lang dito. Hintayin ko may mag-comment sa'yo dyan. Si Dom, Gala naman, i-review mo boss. Next bear market na lang ako bibili ng XRP. Gala, wala kasing balita sa Gala eh. Mga Lodi, walang bagong games, walang bagong nag-aaway pa yung mga developers ng Gala. Kaya umalis din ako dun eh. Tingnan natin kung anong date yung huling post nila. April 10 ngayon this isn't a new market. It's Launchpad with CoinBX. Gala is entering the center of global crypto adoption sa India. Welcome to Gala Chain. Ayan mga Lodi. So, meron silang bagong partnership. Ito pala Meron din pala silang mga update eh. Ba't di nagpa-pop up sa akin to? Naka-ako dito. Nakapollow ako dito. Yan. May mga update pala sila. Yan yung mga siguro... Balikan ko nga yung mga coins natin dati. Sa mga susunod na. Mirandus, buhay na ulit Updated visuals, deeper mechanics and fresh challenges await. The next playtest goes alive in April 9. So meron na. Mirandus, sandali lang Baka sa Illuvium, madami ng balita. Saan sa Illuvium? Ba't yan to? March 28, pinakahuli. Ba? Ito, hindi hindi na ito. Mga Illuvium. Ang ganda ng stage Floating spires, lightning charged skies. The surreal region is coming together beautiful thanks to emulate his work. So, ayan na mga Lodi, may mga update na sila. Meron akong Illuvium mga Lods Alam nyo ba yun? Ayan nilalaro ko to dati. So, hindi na ako updated sa kanya. So, dadalawin natin tong mga to. Ayan, ito yung nilalaro ko dati, ganyan, Malupit ako dyan, Gusto nyo ba mag-live ako nang naglalaro ako ng Illuvium? Pokemon. Parang Pokemon yung mga yan, Ayan. Ito yung Lods. Turampuman. Turampuman pala, Trumpman. Si Obusan Josan. Ayan, shoutout sa'yo. Si Jonathan A. Boss, comment lang sa mga thumbnail. Sayang kasi at gustong-gusto ng kapakinggan ng anak ko. At XRP to the moon na daw tayo. Bawat meron kang upload. Kaso natatakot siya sa mga thumbnail ng videos mo. Bakit naman? Picture lang yan. Grabe ka naman, Baguhin ko, gawin ko mga stars and sunshines and rainbows. Yun ba yun? Si Jonathan. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo, idol. Si Dogs Personal. Wala tayong Discord. XCN, grabe boss. Yes, nakita ko nga XCN humataw, May Nimo, baka baba ka pa XRP para makabili tayong mga hipon para maging octopus man lang tayo. Sabi nga, tayo mga octopus, wala tayong Boss, baka pwede pakita mo rin entry point mo kapag nag-futures trade ka para makasabay kami. Hindi kasi ako nagla-live trade mga Lodi. Nahiya ako. Hindi kasi ako magaling Big time at crow lang malakas, sabi ng Alexander. I wonder why kung may mag 1,618 yan ang isa. Di natin masabi. Si Dong Pingol. Si Mike 1. Search ko lang. Mababan ba daw ang BitGet o X? Pinas, bala ko kasi. Ang tagal na niyan, boss nung balita na yan na mababan.
Pero hanggang ngayon, ginagamit pa natin yan. Anong kaka-announce nga yan, binalita ko pa yan dito eh. Bahala ka, ikaw bahala kung ayaw mo. Pwede naman sa iba eh, no? Pwede ka dyan. Idol, dahil nga sa tariff na yan, nabalita kahapon na magbibigay sila ng ayuda ulit ng 5 lapad sa lahat ng mayayaman. So, mamamayan ng Japan dahil nagmahalan din ang ganun, ba't dito sa atin walang ganyan? Ano lang dito, AKAP, AX, tsaka ano ba yung isa? Yan. Nakaka-bad trip yung ayuda na yan, no? Binibigyan ng ayuda yung mga tambay kasi yung mga ayuda galing sa mga nagtatrabaho. Yan. Nabubuyoy na tuloy. Oo nga, nabubuyoy na tayo. Si Jennifer at si Arl House ba yan? Jeblo, saan nakikita yung Bitcoin dominance? Sige, gagawa tayo ng ano yan. Wala, hindi ko tinitignan yun eh. Hindi ko alam eh. April 15 loads abang. April 16 ang aabangan natin. Sa April 16, mag-uusap yung Secripol mga Lodi kung doon na pagdidesisyonan kung itutuloy pa ba yung laban o isi-settle na. Siyempre, 90%, sabi nga nung nabasa ko, 90% is ang side ng Ripple is i-settle na. No? So, sa April 16, mangyayari yun mga Lodi. No? So, napakalapit na lang. Ilang araw na lang, 4 days. Tatagal pa ba ang trade ko ng 4 days? Mararanasan kaya niya lumipad? Hintayin natin. Idol, magkano ang Trezor at saan nakakabili nun? Yan, di ka nanonood kayo sa akin, Kenneth eh. Meron dyan link sa aking description. Crypto Bilis. No, i-click mo lang yan. Pwede ka bumili online, pwede ka pumunta dun. May address dyan. Pero pwede ka bumili online. Nagdi-deliver naman sila sa buong universe eh. Si Karashi, was Jeb dapat may translation. BitGet wallet maganda, idol. Meron akong BitGet wallet eh. May ano nga ako dun eh, airdrop eh, no boss, no? Kaya lang di ko na, uy, ano, technician ka na? Nagawa mo dyan? Naging sirani ko ka na dyan. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Junel Nael, Hunter 16. $5 to $8 USDT. Tandaan mo yan, Boss Jeblo. Next na lipad niyan. Oh, di ba? $5 to $8. Alundra, yung NFT game parang Albion Online. Okay. Lods, sabi ni Dennis Cortez, Lods, pwede ba mag-transfer yung asset ko from OKX to Cold Wallet? Yes po. Lahat po. Crypto exchange, pwede po. Ayaw ko muna sana manood ng balita mo kay Jeblo hanggat hindi umaabot ng 1,000 ang price ng XRP. Kaso naalala ko baka lalabas na naman yung camel mo dahil nakatoka tayo sa 1.9 or $2 oh. 1,000 XRP? Baka hindi mo na mapanood ng ilang taon. Richard Tadinas, may nabasa ako na article, idol. Gagamitin ng XRP ng mga banks and institution pero parang OTC lang sa kanila. Gamitin nila for cross-border payment pero meron silang internal arrangement na naka-enclose lang ang bali ng XRP sa kanila. Example, 1,000 per XRP pero within their international agreement lang nila ay private ledger ba yung sinasabi mo tsaka public ledger. Magiging isa yan, idol. No? Meron akong video na ini-explain niya, kaya lang hindi ko pa muna papanood sa inyo bukas na. Kasi hindi ko pa napapanood eh. Pero ang ganda ng sinabi niya doon. So, bukas panoorin natin. In-explain niya kung paano nangyayari yung transaction ng mga stablecoin at nasa gitna yung XRP, no? Good PM po, Sir Jeblo, shoutout. O, yan, si Phil Habis. John Benedict, parang Torchlight 2 na may konting Diablo 3 na game, Boss Jeb. Yung Realms of Aluria, parang no? Pero yung Diablo 2 maganda, ay 3 maganda na yung yung graphics doon, idol. Skylab, shoutout sa iyo, si Manny, si Ramlat, no? Clabis, ayan, Media malware naman ang sinimulan ng China. Baka lalong maging magbenta NFT ni Trump niyan dahil sa animation na yan. Ang malaking tanong dyan sa realm of Aluria is magkano kinita per day sa laro na yan. Kung pwede siya
sa mobile. Ayun nga eh. Kasi ang mangyayari dito mga idol, sa tingin ko, pag papasok ka ng dungeon, kailangan mo ng mga weapon. Di ba? Kailangan mo ng mga buff. So, kailangan mo di ko alam kung may bayad yung ganun. Tapos bibili ka ng mga item, weapon, ganun. Para makakuha ka pa ng mas madami o mas magandang mga item. Maloots mo yung mga magagandang item, no? Si Richarder, shoutout sa iyo. Si Conbank, sandali lang, magsusundo na ako. Si Eric Charger. Jesse. Talas dos yun, boss, di ba? Ayan, si Jesse. Jess9 Vlog, shoutout sa iyo. So, ayun mga idol, no? Bukas, mag-update ulit tayo. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video. Like niyo yung video natin. Libre lang yan. Sa mga gusto ng ganitong content, huwag na kayo mag-subscribe. Ayaw nyo eh. No, ayan na. Kita-kits tayo bukas mga Lodi. Maraming salamat. Sunduin ko muna si WhatsApp Boy. May special event eh. Kita-kits. Love you all mga idol.